Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlog sa Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ito po, no? Nagsabi po sa isang press conference itong dating PACC chairman na si Greco Belhica na mga congressman daw po ang mastermind, no? Ayan, mga congressman ang mastermind dito po sa pagnanakaw diyan sa flood control project, sa mga anomalya na yan. Walang takot, ha? Itong si Bellica. Sayang, hindi nanalo to si Bellica. May nadagdagan sana yung kakampi natin. Pag-uusapan din po natin, may honeymoon po kami. Mga nagtatanong po na honeymoon po namin ni Mrs. dahil kinasal yung anak ko. Kami ni Mrs. ang nag-honeymoon. Hindi tumagal si Mrs. Kaya nagpaiwan na ako rito. Sayang yung binayad eh. Gobernador po ng Pampanga. Pumalag na rin dito sa flood control na pinangunahan daw, no? Yung nag po diyan ay si Dong Gonzales. Ito pong isang napakabait sa mga Duterte, si Dong Gonzales. Ang sinasabi nitong gobernador ng Pampanga na namuno dito sa maanumalyang flood control project. Matindi po itong binulgar ng Pampanga governor. So ilang governor na po yan. Hindi, yung Bulacan wala lang daw siyang alam. Dininay lang. At least ng Pampanga at Mindoro, may pakialam sila sa probinsya nila. Yung sa Bulacan, mukhang wala akong pakialam. Wala siyang alam. Makialam ka, Gob. Gayahin mo to. At ang pinakamalupit po sa lahat, no? Sa lahat po ng pangyayari niyan ay kapit ko, hindi raw po magre-resign itong si Secretary Bunoan. Antindi mo, Bunoan. Kapit ko sa pwesto. Yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Dumadami na po ang mga taong nag-expose, no? Minsan pa, may nabasa ako maganda po, no? Yung sinasabi nila na, yung matagal na natin sinasabi, at least nakakita tayo ngayon ng katulad ng sinasabi natin, na yung thank you very much muna kay Amik. Ternagin ko na baka may masabi ka na naman. Nga pala, sa dahig tayo sa 22-24 sa confirmation of charges sa mga taga-Europe kita-kits. O yung confirmation po ng charges ni Tatay Digong dyan sa September 22 to 24. Ayan, marami na naman magtitipon dyan. Okay. Ito po, no? Asa na ba yun? Hindi ko yata natantosan yun. Pero maganda po yung sinabi. Ang sabi niya, teka lang mas maganda yung sana natantosan ko. Wala, hindi ko natantosan. Okay, ang sinasabi niya, yung katulad ng sinasabi natin, no? Na habang nagwi-witch hunt sila sa mga Duterte, sari-saring akusasyon, lalo na dito sa confidential fund ni BP Sara, ay malaya naman sila, yung mga congressman, no? Habang daw sila ay katakot-takot na akusasyon, yung ginagawa sa mga Duterte, sa isang banda naman, ay tahimik sila na nagtatrabaho dito po sa mga maanumalyang flood control projects. Pero tandaan po ninyo, hindi lang po to flood control projects. Yan lang po yung natuklasan pa natin. Ibig nyo sabihin, ang mga congressman o ang mga kontraktor
Tapat sila sa mga paggawa, farm to market roads, mga tulay, tapat sila. Walang anomalya. Yan pa lang po ang nasisilip kasi very obvious po pag umulan, yung purpose po ng flood control na makaligtas tayo sa baha, hindi po natutupad. Bagkus, wala lang din. Gumagastos tayo so far 1.9 trillion, no? Ayon kay Lacson, gumastos na tayo ng 1.9 trillion. Wala pa din pong pagbabago sa baha. Lalo pa ngang lumalala. Nakakapagtaka talaga, no? Hindi po sila, dahil wala pong aral, una, nakita po natin rito sa mga investigasyon na to, walang aral, walang plano, kanya-kanya, no? Paggawa dito, paggawa doon. Kaya nga po, lumalaki po yung pananaw ng mga tao na baka itong mga construction sari-sari. Kasi sa ilog po sila, alam po ninyo, napaka-normal po sa ilog na lumalaki. Nakakita na po kami. Nakatira po kami sa Sapampalay. Marami pong ilog dun . Pag mga malakas talaga, kaya nga bawal tumira sa mga tabi ng ilog . Napaka-normal po niyan, lumalaki po ang tubig, no? Sa mga ilog pagka umuulan. Kita nyo po, buhat nung nagpatayo sila ng mga flood control projects, tumindi po yung pagbaha. Baka hindi po ako engineer . Pero kung may normal flow po yan na alam natin, halimbawa po itong ilog, ganito kalaki. Pag lumalakas ang ulan, lumalawak siya. Tapos ngayon, pipigilan mo, liliitan mo yung ilog dahil nagpapatayo ka ng mga flood control. Saan pupunta yung mga nakukuha po ninyo? Simple lang . Kung dati, wala kang tinatayo dyan sa mga gilid ng ilog, hinahayaan nyo lang sila na lumaki siya, nag-a-adjust na po yung mga tao dyan. Pero ginawan nyo nang niliitan nyo yung mga ilog, nilagyan nyo ng harang dito. Dati, tumataas yung ilog, walang mga bahay naman dyan, pero kung nilagyan nyo na ng harang, ganyan na lang kaliit yung ilog dahil nilagyan nyo ng mga flood control ek-ek. Tapos lumaki yung tubig. Saan po pupunta yun? Yun po yun . Nawawala po yung natural na pag-a-adjust ng mga ilog. Kaya ako naiisip ko rin . Hindi kaya perwisyo pa tong ginagawa ng mga tao na to? Na wala namang plano, flood control sila ng flood control. Pag-isipan rin natin. Alam nyo po, uso. Kung sino-sino po nagsasabi, ito palpak. Ang wala po tayong nakikita, na kada kapalpakan, wala pong accountability. Sino po ang dapat managot? Pinupunteriya lang natin, ito lang, mga kontraktor lang. Masarap punteriyahin. Parang si Janet Napoles . yung istorya ni Janet Napoles, kaya siya nakakulong ngayon, nagtayo ng mga peking NGO. Gawa kayo ng NGO, popondohan. Sino magpopondo? Mga senador, mga congressman. Peke yung mga NGO. Nauso po yan dati. Yan po yun. Kaya po may pork barrel yung mga tutulong sa mga peking NGO. Maglalakas loob ba yan si Napoles nang wala siyang backer ng mga congressman at senador? Ganun lang din po yan. Kita nyo, nakakulong si Napoles. Mukhang ganyan din ang punteriya nila . Kontraktor lang. Eto po, binulgar po ni Belhica. Ano po sabi ni Belhica? Sabi po ni Belhica, ang mga mastermind behind the multi-billion peso corruption mess in flood control projects ay mga House of Members of House of Representatives.
o yung mga congressman. Malinaw po yun. Sila po, wag na tayo, kaya nga takantaka tayo, no? Sila na nga yung pinagbibintangang mastermind. Si Belhica po to, ha? Binabalita lang po natin. Daily Tribune to. Balita po to sa Daily Tribune. At kumakalat po yan dahil nag-press conference siya. Sabi po, nasa TikTok at Facebook na yan, at ito po ay viral na. Sabi ni Belhica, yung mga contractors na nakita natin na sangkatutak, yung mga mamahaling sasakyan, kasi, di ba? Ngayon ang dating, grabe itong mga contractor na to. Anyayaman. Ikinayaman na nila. Pero sabi ni Belhica, yung mga contractor na to, lowest pa to. Lowest mammals in the totem pole. Sila daw po ay sumusunod lang sa order. Kaninong order? Sa may control po ng district engineers at may control po ng budget. Mabuti na lang may mga ganitong tao na nag-expose, no? O, sabi po, sino yung mga yan? Yun po yung mga congressman, yung kay Belhica. Sabi ni Belhica, if they said 10%, 50%, they will just obey orders. Contractors are not the masterminds. The masterminds are those who are the ones who hold the funds and have control over the district engineers ng DPWH. And who are they? They are the crocodiles. Yung mga buhaya po. Sino po yung mga buhaya? Ayon kay Belhica? The congressmen. Mga congressman po ang inaakusahan. Wala na pong paligoy-ligoy. Wala na pong paligoy-ligoy. Sabi niya, ang punot dulo ng nakawan, at least may mga ganito, dami pa natin. Gusto ko tong si Belhica. Direkta, sinabi ko, nanalo siguro yan. Ang saya siguro sa Kongreso ngayon. Sa tanong na siya ba ay hindi natatakot na baka siya ay makulong. Hindi raw po siya natatakot na makulong. Alam niya, no? At ito raw po ay kanyang magiging award, chip on the shoulder, yung may pagmamalaki niya na siya ay nakulong dito po sa House of Representatives. Alam po ni Belhica, sabi ni Belhica, alam niya na ang ginagawa niya ngayon ay pwede siyang ipatawag, no? Kasi lahat ng pwede siya ipatawag sa Quadcom o kung ano pang mga committee yan na mag-iimbestiga. Yan po yung problema eh. Yan po yung problema dito sa mga congressman. Gusto nating malutas yung mga pagnanakaw. Pagnanakaw na po yan, corruption. Hindi lang po pala simpleng pagnanakaw to. Ito po ay plunder. No? Gusto po nating matigil to. Pag may mga nag-expose na ganito, ano po ang gagawin nila? Ipapatawag. Ipapatawag po at ipapakulong. Iko-contempt. Abangan po natin yan. Makukontempt po Totyak. Baka ang masampahan pa ng kaso, itong si Belhica, imbis na yung mga magnanakaw. Kita nyo si Magalong, mainit na mainit sila. Si Magalong po ba nagnakaw niyan? Flood control project? Ang galing po nilang magbaliktad ng sitwasyon. Ang dapat pong makulong, yung mga magnanakaw, yung mga terador ng budget natin. Pero tignan nyo po, si Magalong pa ngayon ang dapat labas ng ebidensya. Siya yung magdala ng ebidensya sa Kongreso. Kung hindi, di ba? Ano pa yung imbis na katulungin nyo yung mga katulad ni Magalong. Ito, PACC dati to si Belhica eh.
Okay. Sabi ni Belica, ito kasi yung kinakatwiran nila. May kinalaman ba yung mga congressman dyan sa bidding, sa pag-award? Wala. Pero, ito yung pero, sabi nyo, but if the district engineer did not obey the wants of the congressman, then he will be removed. Congressman also make allocations for projects. So who is the powerful? The congressman, the contractor, or the district engineer? Sino raw po ang makapangyarihan? Congressman, contractor, o district engineer? Of course, the congressman, but don't make any accusation or else you will be called at the Quadcom. Yan po ang inamin ni Belica. Pag ikaw ay nagbintang, katulad ng ginagawa niya ngayon, pinagbibintangan niya, ay malamang sa malamang, maipatawag ka sa Quadcom. Yan po ang sasapitin, Chuck. Kasi dinirekta na niya. Hindi ba totoo yan? Eto po bigyan natin kayo ng magandang halimbawa, yung tourism. Kumalaban na po yan. Di ba si Prasco? Actually, hindi pa direkta Ayaw niya lang pumirma dun sa, ano ba yung pinapipirmahan ni Martin? Show of support kay Martin noon. Ayaw niyang pumirma. Ayaw niya nang suportahan si Martin. Anong epekto? Sino po nakapigil na tanggalan nila ng budget yung tourism? From 1.2 billion ba? Binawasan nila ng billion ng budget ng tourism. Tourism na lang po ang kumikita sa atin Tapos imbes na suportahan ninyo yung tourism, binawasan nyo pa dahil lang hindi. Ganyan po yan. Tapos gusto nyo pa ng parliamentary. Kung ano na gusto ng mga yan, yan ay masusunod sa Pilipinas. Parliamentary pa gusto nyo. Okay. So, eto po, bakit po powerful yung congressman? Of course, the congressman, but don't make accusation. Okay. Kasi tatanggalin yung mga district engineer. Ganyan po pala kalakaran dyan. Ayon kay Belica. Ito po, meron na po tong experience. Nung siya po ay PACC, ayan po, nilantad niya na po yan. Sinasabi nga ni Belica, kung hindi nyo tinanggal yung PACC, may nag-iimbestiga na dyan, Mr. President. Hindi na kinakailangan kayo pa ang pumunta dun. Di ba kayo nahihiya? Ikaw, Bunuan, hindi ka nahihiya? Na presidente pa yung umiikot para i-expose ang mga katiwalian. Ang problema naman, Mr. President, ikot nga kayo ng ikot, expose nga kayo ng expose. Galit kayo palagi. Galit kayo pag nakita niyo yung katiwalian. Wala pong silbing galit kung magagalit lang kayo. Para lang kayong vlogger. Kami nagagalit. Wala kami magawa. Powerless kami. Pag may natutuklasan kami, nagagalit kami. Pero ano magagawa namin? Powerless po kami. Ang pagkakaiba po natin, Mr. President, pag nagalit kayo, may power kayo para itama yung galit nyo. Napakarami po talaga. Kulang po kayo. Hindi po kaya ni Marcoleta sabay-sabay yan. Wala pong mag-iimbestiga na iba Eto po, DPWH lang. Ang tanong ko sa inyo, eto. Ibig bang sabihin yung ibang proyekto ng DPWH? Yung mga pinagagawa nilang mga kalsada, farm to market road, walang anomalya? Ibig sabihin ng kasunduan nila, tayong mga kontraktor, engineer, kontraktor, congressman, dito lang tayo pero tapat tayo sa kalsada. Mas malaki po yun. Mr. President, ito pong ginagawa ninyo, opening to
ng mga mata ng tao na ganyan palang kalakaran. Ganyan palang kalakaran sa atin. Paano pa kaya kung may pinagawang farm to market road? Paano kaya kung may pinagawang tulay? Ngayon, nagtataka ba kayo bakit nagbabagsakan yung mga tulay na nagawa? Isa lang pala. Isang tulay. Isang tulay. Wala akong natanda na na ibang tulay na, nayari. Kaisa-isa yatang tulay na nayari. Bumagsak pa. Hay nako. Tapos sisisihin pa si Duterte pa. Okay. Kaya po, eto po, nasampulan na ni PACC yan. Kaya alam po ni Belica eh. Nag-iimbestiga na siya noon eh. Kaya itong sinasabi niya, base po to sa experience niya ng pag-iimbestiga noon. Okay. Ngayon, batay po dyan sa mga korupsyon na yan, eto po ang malupit. No? Tignan nyo po, umangal na naman po itong gobernador ng Pampanga. Tignan nyo po, ito po yung mga sinimulang mga proyekto. Pakita ko lang po sa inyo. Ayan po ba sa tingin ninyo may mahihita po yan? Yan na po yung mga flood control project sa Pampanga na ginagastosan po ng daan-daang bilyon. Yan na po. Oh. Tignan nyo nga po. Oh. Yan yung sinasabi ko eh. Na pwede po yan pag tumataas ang tubig. 'Di ba? Kusalan lalaki. Pero hinarangan nyo yung ilog eh, para maitayo yung flood control projects eh. Ayan po yung inaangal ng gobernador ng Pampanga. Nakita nyo po ba? Pucha, anong tibay po niyan? Ito po. Basahin po natin yung mga sinabi ni Pampanga Governor Lilia Pineda. Nananawagan po si Gobernador Lilia Pineda na immediately po ay patigil na ito pong dating flood control project in Arayat, Pampanga. Ito pong sinasabi na 273 million. Mas malaki pa po kaysa sa pinakita ni BBM kanina. Ito po 273 million. Nakita nyo po yun? Halos gitna po nung ilog, haharangan nyo para meron lang mga flood control project. Sa normal flow lang po, pag umuulan, lumalakas, natural yung mga pampang, di ba? Di ba, ito, kunwari, ito lang po yung may ilog na normal. Ito lang po yung may tubig. Pag tumaas po yung tubig, dumadamay po to. Pero pag haharangan nyo na po, saan po pupunta yung tubig? Na dapat kumakalat lang ng ganun. Di mapupunta na po sa mga bahayan kasi hinarangan nyo eh. Hindi po ako engineer, pero pwede po nating isipin na ganun ang nangyayari. Ito po ang sinabi ni, ito daw po ay deadly mistake. No? Ito raw po ay pagkakamali na marami pong buhay ang sisingilin. Sabi pa ni Gobernador Pineda, Lilia Pineda, yung pinatayo daw po na dating flood control sa Arayat, Pampanga, instead po na makapigil sa baha, lalo pong nakapagpalala sa baha. Ang sabi po ni Lilia Pineda, dati na silang binabaha, no? Pero dati po, yung baha raw nila hanggang bewang lang. Pero nung naitayo nila Dong Gonzales itong mga flood control projects, hanggang dibdib na po ang baha sa kanila. Kaya pinatitigil na lang ng gobernador. Kasi hindi po nakakatulong
yung mga flood control project, nakakapagpalala pa. Imagine po ninyo, yan din na po ako eh. Before Marcos, ang ginagawa nila Duterte, more on linis-linis lang. Walang ganong baha. Yung biglang malakas, meron naman. Pero, subside din kagad. Ngayon po, tumatagal. Yan din po yung sinabi ni Pineda. Okay. Na, tumatagal daw po ng 2 buwan ngayon. Yung mga pagbaha. Makapagpatayo lang ng mga infrastructure na instead na makatulong nga. O, eto pa ang malupit. Sabi ni Pineda, akala niya 100 million lang yung budget. Yung pala, 3 installment. Kaya 91 million. 91 million in 2023 at 182 million in 2024. Grabe po, kaya 273 million. Sinayang nyo yung pera. Hiramin natin yung sabi ni yung sinasabi ni Pangulong Marcos. Wala naman nangyari. Nag-aksaya lang tayo ng pera. 'Di ba? Ang sabi ni Marcos, parang walang ginawa. Para tayo nagtapon ng pera sa ilog. Ganyan po ang ating mga flood control projects. Magkaproyekto lang. May infrastructure bang ginawa? Meron. Nakatulong ba yun sa baha? Hindi. Sabi ng gobernador, nakapagpalala pa. Talaga naman. Kung ako po tingin na to, tignan nyo po. Hinati nyo yung ilog. Ayan, no? Hinati nyo yung ilog para lagyan sa gitna ng infrastructure na, saan pupunta yung pero ang pinakamalupit po sa lahat ng ito, imbis po na makarinig ka na magre-resign na ako dahil sa kahihiyan, hindi po. Bonoan not quitting. Hindi raw po magre-resign si Bonoan, yung DPWH secretary. At sabi pa niya, we'll have to institute measures actually na dapat na hindi mangyari ito. And I think we will look into who is involved in this inferior and ghost projects and think we'll have to file the necessary, sanction them, and let it be a lesson to everybody. Iniisip niya pa lang po. Wala pa siyang balak talaga. Hindi siya magre-resign dahil gusto niya raw linisin yung DPWH. Hindi mo nga alam. Alam mo, Secretary, 2 lang yan eh. Nagbubulag-bulagan ka o napaka-incompetent mo talaga. Imposible namang hindi mo alam yan. Nangyayari na yan. Ngayon nyo lang natuklasan na may mga palpak yung, wala ka talagang balak pumunta sa mga lugar. Daig ka pa ng presidente ng Pilipinas eh. At least may nakita na tayong 3 pinuntahan na palpak ng presidente ng Pilipinas. Ikaw, wala kang idea na may palpak ng mga flood control projects? Ang pinakamalupit nito, I think lang siya. Pinag-iisipan lang niya. Sa tingin ko, dapat merong maparusahan. Wala kang balak tanggalin sa pwesto yung mga engineer na, district engineer na concern. Tignan niyo po, I think we have to be a little more innovative in our bidding process. Kahit sino po manalo sa bidding. Alam mo yung sinabi? Pati yung natalo, binabalatuhan ng nanalo. Baka kasi kumanta sila.
Pare-pareho na po yung mga nagbibidding. Kahit sino manalo, alam na nila yung SOP. Hindi po sa bidding yan. Dapat may nakita. Ano yung sinabi? Yung certainty. Ano yung sinabi ni Lacson? Yung certainty na may mapaparusahan pag gumawa kayo ng krimen. Bakit po si Tatay Digong wala pong ganong magnanakaw sa gobyerno ni Tatay Digong? Kasi yung certainty na mahuhuli sila at mapaparusahan. Kaya po malalakas ang loob. Kaya po malalakas ang loob ng mga magnanakaw sa gobyerno ngayon. Kasi alam nila na malabong-malabo silang maparusahan. Yun ang nakakatakot po sa atin ngayon. Kung hindi sila mapaparusahan, kahit na anong gawin nilang kalokohan, tuloy-tuloy lang ang ligaya. May magdadaldal na mga vlogger. Kita nyo, hawak po nila media. Huwag na tayo maglokohan, Arnold Clavio. Kahit na anong pagtatanggol mo sa media, ngayon nakita na ng mga tao. Mas lalo na ngayon. Dati hinala lang ng tao, bayad yan mga yan. Hinala lang namin dati yan. Ngayon, binulgar kayo ni Vico Soto. Hindi kami, hindi mga vlogger. Hindi na po haka-haka yan. Ngayon, sasabihin nyo na, na hindi si Vico Soto, babalik ta rin nyo na ngayon. Puring-puring nyo yan, di ba? Pinupuri nyo si Vico Soto dahil hindi siya Duterte. Pero ngayong tinira kayo, nabayaran kayo. Yan po ang media natin. Kaya sabi ng mga to, sa isip-isip nila, no? Sa isip-isip ng mga magnanakaw sa gobyerno, hawak natin yung media, wala namang pumapansin dyan sa mga vlogger na yan. Hindi na po. Baliktad na po ngayon. Matatalino na po mga Pilipino, hindi nyo na po kayang paikutin. Lalo lang. Kasi kita nyo yung mga umaatake sa katiwalian, yun po ang sinisentrohan nila ng atake. Ilan na umatake kay Mayor Magalong, ilang congressman na, si Abante, si Conggun, pati si Richard Gomez, marami na. Pati si Antecler. Si Belican, tinitiyak natin, mapapatawag sa Quadcom to. Pag hindi nila nagustuhan, alam nyo na, contempt yan. Tapos si Vico Soto, napurin-purin ninyong mga media, in-expose kayo, nabayaran kayo. Sinisiraan nyo na rin ngayon. Same. Pareho lang. Ilabas mo ebidensya mo kung may ebidensya ka. Ano yan? Pumirma kayo na binayaran kayo? May pinirmahan kayo? Under the table, may pinirmahan? Binubobo mo kami, Clavio. Ibig mo sabihin, dapat makapag-produce si Vico Soto na pinirmahan ni Julius Lalim at saka ni Diskaya. Bakit naman pipirma si Bugok? Yan yung sinabi kay Mayor Magalong, magdala daw ng mga contract, magdala raw ng mga bidding. Hindi po problema yung bidding. Malinis po yung bidding. May nagsabi ba na may mali sa bidding? Wala naman eh. Ang binibintang sa inyo, may nagnakaw ng pondo. Ano bang bidding pa yung pinagsasabi nyong bidding? Biniding ninyo, flood control project. Tama yung bidding, na-awardan, tama. Tapos pumirma kayo, completed. Anong completed yan? Wala nga. Hindi yung ebidensya na magpapahamak sa kanila na,
kontrata tayo, Julius, sa babayaran kita ng 10 milyon. Meron ba nun? Engot ba yung mga yan? Pero, bakit mo ipipicture yun? Tama si Vico Soto. Ang tingin niyo sa mga mayor bobo? Ang tingin niyo sa mga mayor walang intelligence? Wala silang ano? Tapos sabihin, magdala ng mga bidding, ano, yun lang ba yun, bidding? Mismo, dinakot, semento, dinakot ni Marcos, dinurog sa kamay. Wala pa ring anomalya yun. O ikalawang araw, pumunta dun sa may flood control, walang nakita. Ni isang araw daw, walang tinrabaho. Hindi pa ba ebidensya yan ng katiwalian? Pag naghanap pa kayo ng ebidensya dyan, binayaran namin yung proyekto tapos walang nakita yung presidente ng Pilipinas. Anak ng tinapay naman na ebidensya pa ang gusto ninyo. Correct. Wala. Walang preventive suspension kay Bunuan. Siya pa rin ang mag-iimbestiga. Si Bunuan pa rin. Kaya lahat to palabas lang eh. Magagalit. Baka meron pa sila, okay ba galit ko? Baka may director pa yan, okay ba direct? Yung mga galit-galit na yan eh. Magalit kayo, magtanggal kayo ng mga tao, magdemanda kayo. Ako simple lang. Unahin nyo yung mga ghost project. Sino yung contractor? Idemanda nyo. Sino yung mga pumirma? Idemanda nyo. Tanggalin at idemanda. Alam mo, Rubber B, komplikado yung mafia ba yung DPWH? I-define pa natin yung mafia. Sindikato ba sila? Ganun na lang ang tanong mo. Hindi pa yung mafia pa. Alam niyo, maraming sumisilip dito. Ang mafia, galing yan sa Italy. Yan po ay mga Italian mobster yan. Huwag nyo nang gamitin yung mga salitang hindi naman applicable sa atin. Ibig nyo sabihin, maghanap pa tayo ng Italian. Gamitin nyo nila, sindikato ba sila? Ganun. Yung mga mafia pa kayo. Exclusive yung mafia, mga Italiano yan. Pwede ba natin gamitin yan sa sindikato? Yan. Ganyan na lang sabihin nyo. Huwag natin pahirapan na sarili natin. Kapit tuko ka, Bunuan. Ha? Bakit kapit tuko ka sa pwesto? Hindi ka nalang magbitiw. Alam niyo kung bakit ayaw nila magbitiw? Puta, guilty. Pagka nagbitiw, guilty yan. Yari. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong. Masarap ang tanungan. Siguro